Hello mga idol, welcome to my channel, Jonen TV. So, ang gagawin po natin ngayon is gagawa po tayo ng panibagong video about sa stock market. So, try po natin mag-analyze po ng mga stocks po ngayong gabing ito. So, bali ko na po dito, mga alas 7 na po dito. So, mag-analyze tayo ng mga stocks po. Then, bago po ang lahat, ito po pala yung kwarto namin ni Jerwin's TV. Yan. Jerwin's TV, tapos sa akin. Yan. Hindi, joke lang. Balikon po yan. CR. CR po yan, CR. Yan. CR po namin. Yan. So, ngayon po, mag-analyze po tayo ng mga stocks po. Then, titingin po tayo ng pwede po natin i-trade po by next week. So, tignan po natin kung meron tayong makikita opportunity na pwede po nating trade po by next week, na sana meron po tayong makita magandang stocks po na pwede nating bilhin. So, tara, samahan po ninyo ako sa aking chart. Ayan po, dito na po tayo sa aking chart. So, ito po ay Philippine stock market po. Ito po yung mga Philippine stocks po. Then, so, unahin po natin ngayon si PHA. So, ito po yung chart ni PHA. So, ayan po, PHA po yan. So, i-try po natin siyang analyze. So, ito po yung daily time frame po niya. Ito po yung chart niya, daily time frame. Yan po. Yan po. So, yari. Yan. Tanggalin muna natin to. Yan. Yan muna. Wala munang ilalagay ng mga indicator, mga moving averages. So, yan po muna. Tingnan muna natin yung chart niya. Yan. So, una, siyempre palakihin muna natin. Yan. Tapos, tanggalin natin yan para malaki. Yan. Then, tingnan muna natin yung weekly. Yung weekly time frame niya para hindi masyadong magulo yung chart. So, makita nyo konti lang yung mga noise niya. Yan. Yan. So, maglagay tayo ngayon ng mga support and resistance niya. So, ano yung support and resistance? So, ito yung resistance niya. Yan, din ito yung support. Ito. Yan. So, ito po yung resistance, tapos ito yung support. Kumbaga, ito yung bubong, ito yung sahig. Yan po. So, yan po, nakita natin yung support and resistance ni PHA po dito sa weekly time frame. So, punta tayo sa daily. Tara po sa daily time frame. Ito po yung daily time frame. Kung makikita po natin, yan po siya. Yan. So, hindi siya. So, yan. Yan, makita po natin ditong itong resistance niya. Yan. Hindi niya kinaya. Hindi siya nagtuloy-tuloy. Hindi po siya nakapagtuloy. So, hindi niya kinaya. So, yan po. Nag-retest siya. Then, papunta po siya sa baba. Diretso sa baba. Ayan o. Yan. Yan. So, nag-retest siya. Kaso hindi niya kinaya. Then, yun. Bagsak siya. Lumagapak siya dito. So, tara dun. Yan. So, makita naman po natin dito is naging support naman siya ngayon. Yan. Naging support siya dito. Naging support siya ngayon dyan. Dito support. So, yan. Dito nagkaroon siya ng rejection. Then, tumas naman siya konti. Then, nag-fade ulit. Pababa ulit siya. Gawa kasi ng yung virus po natin. Kaya mahina yung market ngayon. Downtrending mga stock siguro ngayon. Gawa ng corona. So, ito po yung daily time frame niya ngayon.
Ito po. So, makita po natin dito is nagkaroon po ng breakout. So, nagkaroon po ng breakout po dito. Ayan. So, ito may supply po dito. May supply ng nabuo. Ayan. Yan, may supply po yan. Pero, binutas niya yan, no? Nag-break siya. Break niya. So, dapat sana ang mangyayari dito is ganito. Ganyan. Yan. Tapos, ganyan ulit. Tapos, ganyan. Ganyan. Pero, ang ginawa niya is, nag-breakthrough siya yan. Yan. So, na-break niya, no? Tanggalin lang natin itong mga, ano. So, ito po. Yan. Nagkaroon siya ng breakthrough dito sa taas. Na-break niya yung resistance dito. Ito. Yan, no? Na-break niya itong resistance na yan. Ito yung resistance na to, na-break niya. Tapos, ito na yung candle. Nag-close siya dito sa itaas. So, sana by next week, magtuloy pa siya. So, pero, may kwan kasi siya dito resistance. So, may chance na pwede siyang mauntog. Pwedeng mag-follow through to, mag-follow through. Then, pwede siyang bumaba muna dito, baba. Sana ganun ang gagawin. Mag-follow through. Siyempre, ikon muna siguro nito. I-respect muna niya itong resistance na ito. Kasi, tingnan nyo naman, no. Yan. Naging ano siya, resistance, support. Then, naging resistance ulit. So, sana, by next week, kung ganun mangyayari, mag-follow through siya dito. Dito mag-follow through siya dito. Maggawa siya ng isang panibagong candle ulit. Ito, candle ulit dito. Then, pagka respect man niya, i-retest niya to. Itong violet, i-retest niya yan. Yan, retest. Tapos, sana i-break niya na. I-break niya, then mag-close siya dito sa itaas. Itaas. Then, ito pa, may kwantay dito. May mga supply pa dito, tayo dito, yung mga resistance. So, ito. Ayan, o. Ayan. So, dapat sana, para kasi, kung makita po natin siya is downtrend po. Yan, ano po, downtrend. Yan, o. Downtrend. Yan, downtrend po siya, no. So, ang maganda sana, yan, gumagawa pala siya ng ano, ng ascending triangle. Ito, descending triangle pala. So, yan, descending triangle. Gumagawa pala siya ng descending triangle. Pero sana magkaroon siya ng, kung ganun man sana gawin niya, mag-close siya dito sa bandang itaas ng kulay blue. Then, dapat, ang maganda dito, i-break niya to. I-break niya itong violet na ito. Then, retest niya. Breakout, then retest. Para masabi natin na reversal na siya. Nasa reversal na siya. Ito po. Sana ma-break niya to. Ayan. Ma-break niya. Dito siya mag-close. Then, retest. So, ganon. Then, ganon ulit. Ganon. So, magkakaroon siya na, yun na yung tawagin natin reversal. Pero ito, medyo alanganin. Pang-kwan lang to. Pang short trade lang to mga to. Medyo downtrend kasi ang market. Ito yung sinasabi na ano, counter flow, counter trend. Tumitingin lang ng mga bounce play. Kasi yung market ngayon sa Pilipinas kasi down talaga gawa ng ano, virus ka. Ng lockdown. So, dito ganun, sana ganun ang gawin ni PHA. Mag-follow through ulit ng kulay green, breakout nitong kulay blue,
tas retest ulit, then ganun ulit. Sana ma-break out niya to, ma-break niya tong violet na ito, then mag-close siya dito, then retest ulit. So yun, pwede kang mag-add ng buy dito, pero ito pwede ka nung kahit konti lang na ma-profit, okay na yun. Kaysa naman nag-profit ka na tapos hinold mo lang, tapos bumalik dito kasi hindi pa natin pwedeng masabing reversal kasi ito may kulay blue pa siya dito, may resistance pa siya. So maganda dito, i-retest niya to, retest, then breakout sana. So kung halimbawa i-trade natin to next week, yan, sana maganda i-retest yan to para dito maganda retest. Ayan, maganda sana retest yan. So ayan, stop loss natin dito sa banda dito. Ayan, so take profit natin dito lang siguro. Yun lang, kumbaga 1:1 lang yan. Yan, kasi hindi mo pwedeng ilagay dito yan, ba hindi yan ma-hit dahil gawan nitong resistance, delikado pa, medyo risky pa yan. So mabuti bago sa resistance natin ilagay ito. Yan, so itong stop loss dito sa baba nito, ito dito sa baba nito. Kung maganda sana kung i-retest niya dito, so dito tayo pwede dito. Kung maganda sana kung i-retest niya itong violet na ito, retest, entry tayo dito, yung ano natin, stop loss dito sa ibaba ng violet. So kung titignan po natin sa lower time frame, yun, ito maganda pala dito sa ano, dito tama pala, dito pala sana entry. Ayun, ito tama, ito pala naka-entry. Ayun, no, nag-retest na pala siya, may retest siya. Ito yung retest niya, silip lang. Itong green na ito, itong green na ito. So yan, so ano, kung na-trade natin to next week, ay nung last week, maganda pala. Ito yung kung makita po ninyo, may nabuong price pattern saan na yung ano natin, yan, ito, yun, head and shoulder, yun, diba, then retest siya, nag-retest siya dito, tapos yun, makyat, maganda. So congrats yung nag-trade dito nung last week, congrats. So yun, so pagka daily naman, kung sa daily naman natin titignan, ito dapat mag-retest siya dyan, sa violet. Pagka nagkaroon ng rejection, pwede tayong mag-entry, stop loss natin dito sa violet, dito sa baba ng violet, then take profit natin dun sa banaytas. So yan po si PHA. Next po natin si VUL. Tingnan mo natin si VUL. Wow, downtrend din. Mga downtrend talagang stocks. So try pala natin sa si PHA. So tignan muna natin sa 50 or 20 MA muna, 20 MA. Yun, no. So na-reject pala siya kay 20 MA, yan, no. Na-reject siya kay 20 MA. Maganda sana kung na-breakout niya pala sa si 20 MA. Nag-close siya sa bandang itaas ni 20 MA. Tapos magkaroon ng green. Yun yung confirmation natin. Pero kung magkaroon man ng green, medyo mataas na kasi yun. Medyo
delikado na tayo kasi ito na yung resistance niya, and for sure ba maging overbought na siya. Ito naman yung mga indicator natin. So si RSI, ito naman si RSI, dapat may mga kon pala siya dito, mga support and resistance, you know. So yun, nag-resist siya dyan, resistance, support. So malakas itong support na ito. So the best is magkaroon talaga ng retest. May dito, instant na bili agad. Maghintay muna tayo ng retest bago bili. Kasi ito, malakas itong support na ito, you know. Okay, pero kay MACD naman, si MACD naman is nag-cross na siya, you know. Nagkaroon na siya ng cross. Then yun, kung makita po natin yung blue na yan or green, yan o, nandun na siya sa itaas, so kontrolado na siya ng buyer. Sa okay na, medyo okay naman. Kasong pinaka-the best yung magkaroon ng retest talaga, para konti maliit lang yung natin, yung stop loss natin. Mahirap naman kung malaki yung stop loss, mas malaki yung stop loss natin kasi sa take profit natin. Tingnan natin sa mga buyers, sa mga bid. Ayun, laki pala ng bumibili dito sa 1.25. Yun, 1.36 M. Yan yung volume na binibili nila. Malaki palang volume dito. Tapos dito, pumutok din yung volume dito. So, yun. So, tignan natin si 50 MA. So, close na natin ito si 20. Ayun, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. May resistance siya dito. Nag-retest siya dyan kay 50 MA. Nag-retest siya kay 50 MA, then bagsak ulit. Then retest ulit. Nag-retest ulit siya kay 50 MA, bagsak ulit siya. So, yun din ang maganda. Pagka halimbawa na-break din niya si 50 MA, yan din ang maganda. Pagka na-breakout niya si 50 MA, then nagkaroon ng retest kay 50 MA pataas, yun, maganda yun. Maganda rin yung entry. Kasi ito yung C15 ginagamit ko to para matrace kung downtrend ba yung isang stocks or uptrend. Kung makita po ninyo dito, nasa itaas siya. Ulit lang ha. Zoom in natin. Yan. Habang malayo siya kay 50 MA, malakas yung impact niya pataas. Malakas yung movement niya pataas. Upward movement ba? Yan. Then, ito siya, magre-retest siya dyan, then tumas ulit siya. Then, ito na. Nagkaroon na siya ng, yan, dumadaan na lang sila kay 50 MA. So, meaning, consolidation yan. Consolidation. Pero kung lalagyan natin ng drawing, ano bang dito? Yan. So, yan, consolidation, triangle. Triangle naman siya ngayon. Triangle lang. Back. Yan, retest, breakout. Then nag-retest siya dito. Then retest ulit siya doon. Kaso hindi niya na-break. Then yun na. Pababa na siya. So yun, triangle movement siya. Triangle pattern. Yan yung triangle pattern natin. Then descending triangle po natin. Tapos pagka sa lower time frame is head and shoulder. Yan. Pero kung lang to, mga intraday lang to. Pang intraday lang to. Itong mga lower time frame na to, intraday. Mga day traders lang po ang nakakagawa nito. Pero pagka mga long term, ito, mga daily time frame ang tinitingnan.
So, yan po kung titignan natin kay Bollinger. Titignan natin siya kay Bollinger. So, ito. Ayun. Malakas pa lang ano niya. Tama ba? Tama. Baka mag-retest lang siguro to kay 20 May nito. Kung mag-retest to kay 20 May, bagsak ulit siya. Pero ang mabreak niya si 20. Ito, 20 May natin dito kay Bollinger. Balik ko ito simple to So, pagka mabreak niya tong si 20 dito, maganda. Retest. Then, sana mas maganda sana mag-retest siya dito sa violet tapos lipad Pero kung itong nakikita ko kay Bollinger, malakas yung pababa niya Kadalasan kasi pagka nagkaroon ng breakout dito sa Bollinger, nagre-retrace yan Tapos bagsak ulit Pero maganda yan naman is ito na breakout niya tong violet na ito. Nagkaroon ng breakout dito sa violet. So sana i-retest niya tong violet tapos lipad na siya. Ito tapos i-breakout niya tong kulay blue natin. Breakout, retest, breakout, retest. Lipad. Ayan. So kung kay Ichimoku, ayun, nandito pa lang siya, sa red pa lang. So meaning pagka itong red, nasa ibabaw, so tas nasa ibabaw yung price, meaning downtrend siya. Tas ganito rin, itong lagging span na to, pagka nasa ibabaw ng price, downtrend. Pero pagka nasa ibabaw, ayan, uptrend siya. Ganon din pagka uptrend to, nasa ibabaw yung green, tas yung presyo, nasa ibabaw din. Ganon naman i-trade si Ichimoku. So, nasa downtrend pa rin talaga siya. So, si PHA. So, ang ginagawa lang natin dito is counter trend siya. So, hindi pwedeng i-trade mo siya na ibilhin mo siya dito. I-hold mo siya hanggang dito. Hindi pa alanganin pa. So, kung lang tayo dito. Kumbaga, day trade na ganun. Pero kung long term naman, pwede. Bili sa tuwing bagsak ang presyo. Bili tuwing bagsak ang presyo. Pero mahirap pa kasi ngayon. Dahil gawa ng corona. So, malabo pang makarecover ang mga stocks ngayon. Kasi lockdown ng Pilipinas. So, yan po si PHA. Lipat po tayo. Tingin po ulit tayo. Sorry. So, dito tayo sa kay BUL. Tingnan natin si BUL. So, tanggalin muna natin tong indicator natin yan. Exit. Yan. Tapos, yun. So, tingnan natin sa weekly. Tingin tayo. Ayan, tingnan natin. Ang ko kasi, yung ginagawa ko, yung pag ma-marking ng resistance, kung saan yung maraming beses siyang nauntog. Kung saan yung may maraming beses siyang nauntog, yun yung ginagawa kong resistance. Ganon din sa support. Kung saan yung maraming siya nauntog. Yung ilang beses niyang ginamit. Ganyan.
Yun po yung ano ko ginagawa ko sa pag-analyze sa mga chart ko po. So ito parang katulad po nito daily. So yun ilang beses niyang ginamit, 1, 2, 3, then ginawa niyang support, bagsak, 4, 5, yan. Tapos dito rin maraming beses din. So yan po yung ano ko, yung ginagawa ko. So dito tayo kay VUL. So si VUL, so may mga dito, may mga supply. Ito. Sana ito. Kung ma-breakout niya to maganda. Itong blue na to, pero baka i-retest pa niya nito. Ito. Dadalawin niya to. Pwede seller pag ganito siya, pabagsak ulit or breakout. Kasi sa Philippine market wala kasing shorting. Kasi kung may shorting, so ang hanapin lang natin gawa ng kung downtrend lang yung stock kapag ka downtrend, ang hanapin lang po natin na opportunity is sell opportunity lang. Kaso sa Philippine market is buy lang meron, kaya itong medyo hindi pwede to. So hindi pwede to si BUL. So tingin tayo ulit kay Converge. Nag-gap up karoon gap up. Wala kang volume mo. Ito tayo weekly. Uptrend. Ganda. Converge. Uptrend siya. Kaso delikado to. Delikado na to pagka limbawa instant bili. Maghintay tayo ng pullback dito. So makita po naman natin, yan yan. Yan. Kung makita pa natin, uptrend, galing. Then, so tara sa daily. So yan di ba? And resistance, support. Then ito, break niya agad yung resistance natin, din naging support niya. Yan. Ang ganda ng movement niya. Uptrend. So medyo delikado po ito pagka mag-instant buy po tayo dito. Kasi minsan ang market excuse me, itong market minsan nagpipil up siya ng mga gap niya. Mamaya mag-instant buy tayo dito is biglang fade siya pa ganito. Dalawin niya ulit itong mga demand niya. Ito pwedeng pasyalan niya ito. Itong demand niya dito, banda rito. Tingnan natin yung pinaka lower. Yung lower bearish. Ayan. Body 2 week. Ayan.
Kasi, sabay, nag-retest na pala siya dito, so hindi na siya fresh. Hindi siya fresh demand. So, yan. So, ito. Pwede niyang i-retest to banda rito. Itong area na to. Ito. Ito kasi hindi pa na-retest eh. Ito yung fresh demand. Ayan. Ayan. Ito yung fresh demand niya, hindi pa na-retest. So, pagka ma-retest niya to, doon tayo mag-entry. Saan dito? Ayan. Ayan. Then, pinang ganun na. Yung ganun. So, ganito naman. Pagka halimbawa, uptrend, so, titignan lang po natin opportunities buy. Yung tulad ko sabi ko kanina, sa Pilipinas, puro buy lang ang gagawin. So, yun lang po yung makikita nating opportunity, puro buy. So, yan. Maganda si Converge. So, try natin puntahan yung mga indicator natin. Consult natin sa mga indicator natin. Wow. Ang close pala siya. Nagkano siya? Crossover. Pero, dito sa RSI natin, overbought na siya. So, medyo, na to, delikado na to. Tapos dito, tingnan nyo. Diba? Yan o. Overbought na siya. So, medyo ingat-ingat na lang po tayo. Yan. Baka biglang bababa to. Biglang bagsak. Tapos makita po natin, may rejection sa taas. Medyo delikado. So, tingnan natin sa 20 MA. Yun. Nasa ibaba pa siya ng 20 MA. Then sa 50 MA. Nasa ibaba pa siya. Ayan. Nasa ibaba pa siya ng 50 MA, meaning uptrend. Okay, Bollinger. Yun o. Wow, ganda. Na-break niya. Malakas pa yung niya, yung uptrend movement niya. Kasi yun nga sabi ko, medyo delikado na kasi itong mga indicator natin is overbought na siya. Overbought na siya, so medyo delikado na to. Mag-instant buy. Maghintay na lang tayo ng retest po dito sa violet na ito. Kasi may po yan, pullback yan. Mag-pullback po yan na ipipil niya tong gap na ito. Kung kahit ko for sure, yan. Uptrend. Yan, nasa ibabaw si lagging. Tapos yung si red itong si green nasa ibabaw. Tapos yung more price nasa ibabaw. So maganda. Uptrend siya, pero hintayin po natin yung pullback bago tayo mag-entry. So yan po si Converge. Si BHI. Tingnan natin si BHI. Close muna natin si Ichimoku. Si BHI. Nasa uptrend din siya si BHI. Weekly. Tingnan natin sa weekly. Karoon na ng breakout, no? Karoon na ng breakout si BHI pala dito sa weekly niya. Yan, no? So, yun, no?
hindi pala. Medyo nasa baba pa lang pala siya ng blue natin. Bali, it's either retest yan or sa next week, it's either retest, magkaroon siya ng red or breakout by next week. Pero kung makikita po natin is, higher, H low, then HH, so H low. So meaning, nagkaroon lang siya ng retest banda rito. Kung ganun yung gagawin na, kasi dito kung titignan, ito yung expectation, ito yung expected natin na bilihan natin, dito tayo bibili. Ito maganda pala sa nakabili na last week. Ito yung expectation natin na bilihan itong lowest na bearish niya dito sa pullback na ito. Nagkaroon siya ng higher high, higher low, higher high, then higher low. So by next week, it's either magkaroon ng breakout or retest lang ito, then ito yung i-break niya kung hindi niya i-break tong si blue. Pero itong ginawa niya maganda maganda yung mga nakabili dito pala galing. Dito yung expected na bilihan natin. Kasi mahirap, ito yung sinasabi ko, di ba? Yung parang kay Converge kanina, di ba? Itong malaking green na ito, yan di ba? Malaking green. Tapos bigla siyang bumagsak, di ba? Yun yung sinasabi ko, mahirap maging standby. So kaya dapat hintayin natin yung pullback or retest niya. So ito, higher high, then higher high, tas higher low, tas dito ang bilihan, dito sa violet na ito. Yan si BHI. So tingnan natin sa daily time frame. Yun sa daily time frame, yun nga, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Sana this coming week ma-breakout niya to. So it's either ito, mayroon pa dito, may supply dito, yan. So yan, pagka ganyan, pagka may shorting, ito naman yung natin, opportunity for shorting. Ganyan. Kasi bago tataas, kadalasan bago tataas yan, karoon mo ng retest. Yan retest. Yan. So yun, may supply ulit doon. Yan. Ganyan. May ganyan na ginagawa ng market. So tanggalin muna natin ito para hindi masyadong magulo. Baka po kasi malito po kayo. Yan. So ito dapat i-break muna niya ito. Break on retest, break, retest, then fly over. So yan. Tingnan natin sa mga lower time frame. Tingnan natin ayun to. Ito pala, may head and shoulder na palang nabuo dito. Head, shoulder, head, and yan. Sana retest niya tong shoulder level na ito. Retest niya tong shoulder level na yan. Yan. Retest din. Ngayon.
Saan yun? Ganyan. Ganun. Ganun. Yun. Diba? Sana ganyan nga. Maganda, no? Maganda kung ganyan ang magagawin niya. So, puntan natin si 20 May. Consult natin si 20 May. Yun. Nasa taas siya. Yun, no? Yung sinasabi ko. Pagka nagkaroon ng breakout sa 20 May, then nagkaroon ng follow through na green na nag-close sa itaas, maganda rin bumili din banda ron. Yun. Tapos nag-breakout siya dito, itong support na ito. Ay, resistance. Itong resistance na ito. Yun ang na-break niya. Nag-close siya dito. Ito, medyo nagkaroon ng rejection dito sa support na ito. Ay, resistance. Yan. Nagkaroon siya ng breakout dito. Then nag-close. Tapos yun, follow through. Then retest. Retest. Then pa ganun. Pwedeng ganun sanang gagawin nito ni BHI. So next, si 50 May. Consult po natin kay 50 May. Ayun, nasa taas na rin siya ni 50 May. So retest na lang niya si 50 May. So pwede na siyang umakyat. Yan, kay BB tayo. Ito, maganda pa, maganda. Maganda yung ano niya. Itong movement niya kasi nagkaroon ng breakout. Oh, nagkaroon ng breakout. So, hintayin na lang natin yung retest talaga. Retest na lang kulang. Para diretso na tayo. Kay Chimoku. So, kay Chimoku, nasa ibaba pa rin siya. Pero nandito na siya sa loob ng red. So, kan na po yan. Sign na po yan. Sign na po. Parang ito mga to, nagka-cross na siya. Parang ito, pagka pumasok na siya sa loob ng cloud, sign na po yan na medyo mag-iba na yung ano niya, ng direction. Or it's either, kwan po siya, sideways. So, parang dito, nandito siya sa loob, nagkaroon ng sideways, then nagkaroon ng breakout. Hanggang dito. Yan mga yan. So, yan po si BHI. So, next pa natin is si PHN. PHN. Oh. PHN. Oh, uptrend. Hindi, nasa kon pa lang pala siya, consolidation. Medyo hindi ko siya type. Dito tayo kay BSC. BSC. Ito, parang dito, tulad na to. Karoon siya ng gap up. Gap up. Tapos, yun na. Diba? Karoon siya ng gap up. So, nakakon na to. Pang 5 na pala to. Medyo na guys. Medyo palabot na tong camera natin. So, last po natin si BSC. So, BSC. I-retest kaya niya to. Retest kaya. Breakout. Tingnan natin sa daily. Oh, karoon ng breakout. Siyempre, ipakon mo natin. Confirmation muna natin. Mahirap kasi. Dapat magkaroon siya ng another green. Then,
Ganyan. Retest. Breakout. Ayun, pwede. Tapos retest. Pwede, bilihan yung mga yan, bilihan. Yan, dito tayo bibili-bili. Dito sa mga to. Itong bilihan dito sa mga area na to. Ayan. Dito tayo sa mga area na bibili. Dito. Tapos dito. Yan yung mga area natin na bilihan dito. So, tingnan natin sa ano natin. Sige lang. Tanggalin muna natin itong mga to. Para hindi masyadong magulo. Para hindi makalat. So, tignan natin kay EMA 20. EMA 20. Oh, nasa ibaba pa siya. So, dapat kailangan pa talaga natin ng confirmation. Kay 50 MA. Yan. Nasa ibaba pa siya. Consider pa rin na downtrend pa rin po si BSC. Si BB. BB, ayun. Nagkaroon ng breakout dito sa ibaba. So, meaning, malakas pa yung niya. Downward movement niya. Tapos ito. Kasi kadalasan, pagka nagkaroon ng kay BB, kadalasan, pagka nagkaroon ng breakout dito sa bandang ibaba, lower band niya, nagre-retrace, nagkaroon ng retracement, tapos baba ulit. Karamihan ganun ang ugalin ng or ganun siya gamitin ni BB. Ganun po ang paggamit kay BB. Ganun po yung ginagawa ko kay BB. So, next. Ichimoku. Iyon, nasa ibaba pa rin po ng cloud si price. So, meaning, nasa akon pa rin po siya talaga. Downtrend. So, medyo muna natin siya. Pass muna natin tayo kay Bessie. So, saan pa ba? Saan na ba yung mga dati natin tinitingnan ay, ito. Simond. Ayun, maganda pa lang ditong bilihan, nahuli na tayo. Mga guys. Mga idol. Close mo natin sa Chimok. Yan. So, ito yung mga bilihan to. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito, dito sa lower part, mga lower bearish candle. Yan. Ano ba dapat? Lower or lowest bearish candle yan. Yan, So, ito, nagkaroon siya ng support. So, dito ang bilihan natin. Dito sa box na ito. Habang bumaba yung candle, yan, dyan tayo nag-accumulate. So, kasi dito yung expected na support. So, wala na, late na tayo, mataas na siya. So, dapat, pagka mga ganyan, huwag na natin habulin. Huwag na tayo humabol ng price kasi yun ang mahirap pagka hinahabol natin yung presyo. Minsan doon po tayo natatalo sa paghahabol natin ng presyo kasi in-expect po natin, pagka buy natin dito, in-expect po natin na tataas pa siya. Halimbawa dito sa green na ito. Kasi nakita po natin na mataas siya, di ba? Bigla tayo nag-instant buy tayo dyan. Halimbawa, nag-instant buy tayo. Pak! Yung nangyari, nagkaroon siyang fade. So, maraming traders na masishake out na magka-cut loss, ganyan. Kasi nag-instant buy tayo. So, dapat, maghintay ulit tayo ng opportunity. So, dapat maghintay tayo mga pwede nating bilhan. So, pwede tayong bumili dito.
dito sa banda rito. Yan. Pagka na-break niya to, pwede siyang gumawa ng ganito. Ganyan. So, pwedeng gumawa siya ng ganyan. Pak. Pak. Ganyan, no? Ganyan, no? Ganyan. Then, bigla siyang putok. May ganyan din na ginagawa ng market. Yan, no? So, pwede rin yung, gawin yan. So, maghintay lang tayo ng opportunity. Huwag tayong instant buy kasi mahirap po yun. Kasi minsan, kadalasan, ganyan din yung ginagawa ko noon. Kumbaga, hinahabol ko yung presyo. Kumbaga, habang mataas pabili, tapos biglang baba, cut loss, ganyan. Mahirap po yun, ganun. So, maghintay po tayo ng opportunity na pwede nating bilihan. So, kontrolin lang po natin yung nating emosyon. So, yan po si Mond. Hanapin natin ilas po natin si dito. Kaya kamusta na si dito? Search na natin dito. So, pagka magtitingin tayo ng stock, dito po. Yan, dito. Wow, downtrend. Bumalik siya doon sa dati. Ayun, no? Ayun, no? So, ito yung support. So, nagkaroon siya ng bounce. Kung saan yung support, doon nagkakaroon ng bounce. So, yan. Yun. Maraming beses niyang ginamit na sa support din. Ginamit niya na bilang resistance pala. Ginamit niya resistance din. Naging support niya minsan lang. Dalawa. Then dito, nagkaroon breakout. Medyo pangit, hindi ko masyadong type. Now kaya. How about now? Now is 209. So now naman is yan, nandito na pala siya sa nandito na siya sa kumbaga resistance na naging support niya ngayon. Yan. So yan, tingnan natin sa weekly. Right. Ito. Yan. So daily tayo. Punta tayo sa daily. So yan, no. So, medyo mahirap pa kasi consolidation, hindi mo pa ma-determine kung saan siya tutungo. Saan ka tutungo? So, lagyan natin ng box. Yan, lagyan natin ng box. Yan, medyo consolidation pa lang siya, pero malakas ang chance na mag-breakout to pababa. Maganda sana kung may shorting dito sa Pinas, okay lang. Pwede mo siyang, downtrend siya. Or ganito.
Downtrend. Katalin pa na downtrend talaga. Nagkaroon siya ng breakout dito. Pero nag-fade ulit siya kasi may support dito. Resistance pala. Nagkaroon ng resistance dito, banda rito. Dito. So, fade pa rin, nag-fade pa rin. So, minsan, kung nalilito po tayo magtingin ng resistance, punta lang po tayo dito. Pwede natin siyang i-shift dito sa line. Yun, para mas maliwanag. So, yan. Pwede rin siya dito. Yan. Yan. Oh. Diba? Yan. Diba? Na natin mas maliwanag pagka medyo nalilito po kayo sa pagtingin ng support and resistance sa candle, pwede nyo siyang i-shift sa line chart. So, balik tayo ulit sa candle. Yan. Ganon din ang ginagawa ko pagka nalilito po ako tingin ng, kasi minsan magulo yung candle kasi may mga wick, mga ganyan. So, malilito tayo. So, isinishift ko yung candle to line para makita po natin yung yung exact na kung saan yung resistance, kung saan yung support. Ganun po. So, yun. So, dito nagkaroon ng nag-fade siya. Kung titignan yung consult natin kay 20 MA, down, nasa down pa rin siya. Kay BB, karoon na naman ng breakout dito. Yun. Pero nandito siya sa may support. So, magkaroon ng retracement. Tingnan natin kung may break niya itong 20 SMA natin. 20 SMA or i-reject niya. Pero siya retest niya ito. Retest. Baba ulit. Makikita natin din next week. Sila ito yung mga nag-trending nun eh. Sila MM. How about MM? Ganun din. Talagang bagsak talaga mga market ngayon. Down pa rin, down din sa MM. So yun, pwedeng retest niya to. Yung retest then tuloy bagsak, ganun. So ito si MM. Medyo hindi ko pa masyadong concept MM kay APL. Ito yung mga dating hinahawakan ko ni APL. So wala pa rin. Wala din. So magandang abangan si Monta, si PHA, tapos si Converge. Siyempre, Asen. Kumusta na si Asen? Asen, how are you?
yun oh. Ganda pala si yun. Talang tumaas pala si Aizen. Kaso medyo late na tayo. So, dapat pagka mga ganito, pero nagkaroon siya ng breakout. So, hintayin na lang natin siya mag-pullback ulit. Pullback. Huwag muna tayong bumili siguro agad-agad. Hintayin mo natin mag-pullback. Minsan may ugali to si si Aizen. Kasi minsan may ugali din ang stocks. Parang ito si si Aizen eh. Yung ugali nito na dati nagkakaroon muna ng consolidation. Consolidation tapos biglang putok patas eh. Consolidation tapos pumutok. Consolidation, putok, consolidation, yan. Ganon din minsan intindi natin yung ugali ng isang stocks. May mga ugali din itong mga to eh. So, na-invalid itong natin. Na-invalid itong ito. Kasi naggumawa siya ng panibawang trend, lower low. Pero yun na-invalid siya. Hindi niya ni-respect itong supply na ito. Breakout siya. Nag-breakout. Kasi pagkalimbawa hindi niya pagka ni-respect niya to. Ito. So, ang mangyayari, ganyan siya. Ganyan. Ganyan. Pwedeng ganyan gawin niya. Taas. Ay, baba. Ganyan ulit. Ganyan. Pero, in-invalid niya eh. Nag-breakout siya eh. Kaya, okay siya. So, hintayin lang natin siyang magkaroon ng pullback din, retest. So, hanggang dito na lang po mga idol. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Kung bago ka lang po sa aking channel, kung naligaw ka lang po dito sa aking channel, huwag nyo na pong kalimutan mag-subscribe, then i-click nyo na rin po yung bell button para lagi po kayong ma-notify tuwing mag-upload po ako about sa stock market, mga videos po i-upload ko po. Then paki-click na rin po yung like button po. At kung gusto nyong i-share, paki-share na rin po sa mga kaibigan yung gusto mag-invest sa stock market po. At so hanggang dito lang po mga idol. Maraming salamat po mga idol.